Good day everyone, especially to you sir. So, ang topic ko po ngayon is Section 56, Review of Component City and Municipal Ordinances or Resolutions with the Sangguniang Panlalawigan. So, ang Sangguniang Panlalawigan ay may tungkulin o suriin ang lahat ng ordinances at resolutions na ipinapasa ng Sangguniang Panlungsod at Sangguniang Bayan na sangkop sa kanilang lalawigan. So, pinagawa ito upang matiyak na ang mga batas o ordinances ng mga lungsod at bayan ay legal na ayon sa batas at hindi lumalagpas sa kanilang kapangyarihan. Sa madaling salita, ang Sangguniang Panlalawigan ay para ito siyang provincial council na nagsisilbing tagapagbatas at tagabantay ng mga sangguniang panglungsod at sangguniang bayan sa ilalim ng kanilang lalawigan. So, within 3 days after approval, the Secretary to the Sangguniang Panlungsod or Sangguniang Bayan shall forward to Sangguniang Panlalawigan for review, copies, and approved ordinances and resolutions approving the local development plans and public investment programs formulated by the local development councils. Within 3 days after approval, the Secretary to the Sangguniang Panlungsod or Sangguniang Bayan shall forward to the Sangguniang Panlalawigan for copies and approved ordinances at the resolutions approving the local government plans to public investment program formulated by the local government. So, sa loob daw ng 3 araw matapos ma-aproba ng kalihim na Sangguniang Panlungsod o Sangguniang Bayan ay dapat ipadala sa Sangguniang Panlalawigan para ma-review ang mga kopya ng mga na-aprobang ordinances at resolutions na nagpapasya sa mga lokal na plano ng pagpapaunlad sa programang pampamuhunan na binuo ng mga local development council. So, ang ibig sabihin nito, kapag na-aproba ng ordinances at resolutions ng ang Sangguniang Panlungsod o Sangguniang Bayan ay dapat ipadala kaagad ang kanilang kalihim na dokumento sa Sangguniang Panlalawigan sa loob ng 3 araw matapos ito ma-aproban. So, later be within 30 days after receipt of copies such as ordinances at resolution, the Sangguniang Panlalawigan shall examine the document or transmit them to the provincial attorney or if there be none to the provincial prosecutor for prompt examination. So, sa letter B naman, sa loob daw ng sa loob daw ng 30 days matapos matanggap ang mga kopya ng mga ordinances at resolution, ang Sangguniang Panlalawigan daw ay dapat suriin ng mga dokumento na ipasa ito sa provincial attorney. At yung wala namang provincial attorney, ipapasa ito sa provincial prosecutor upang mabigyan agad ng masusing pagsusuri. So, ibig sabihin nito, kapag natanggap ng Sangguniang Panlalawigan ang mga kopya ng ordinances at resolutions na mula sa Sangguniang Panlungsod at Sangguniang Bayan, mayroon silang 30 days upang suriin ang mga dokumento kung kinakailangan maaari nilang ipasa ang mga ito sa provincial attorney. Sa madaling salita, ang probinsya ay binibigyan ng 30 days para suriin ang mga ipinadalang batas o resolution ng mga Sangguniang Panlungsod at Sangguniang Bayan. So, letter C, if the Sangguniang Panlalawigan find such as ordinances or resolutions beyond the power conferred upon the Sangguniang Panlungsod or Sangguniang Bayan
concerned it shall declare such ordinances or resolution invalid in whole or in part. So, sa letter C naman, kung matuklasan daw ng sangguniang palalawigan ang isang ordinances o resolution ay lampas sa kapangyarihan ibinigay sa sangguniang panglungsod o sangguniang bayan na gumawa nito, maaari nitong ideklarang walang bisa ang naturang ordinances o resolution buo man o bahagi. So ang ibig sabihin nito, kung sa pagsusuri ng sangguniang panlalawigan ay mapatunayan nilang ang isang ordinances or resolutions na ipinasa ng sangguniang panlungsod o sangguniang bayan ay lumalampas sa kanilang kapangyarihan, may karapatan ng sangguniang panlalawigan na ideklarang walang bisang ordinances or resolutions nila. Kumbaga, baliwala na yun siya. Hindi nila yun i-approve. So, sa letter D naman, if no action has been taken by the sangguniang panlalawigan within 30 days after submission, such as ordinances or resolution, the same shall be presumed consistent with law and therefore valid. So, sa letter D naman, kung walang naging aksyon ng sanggunian, accordingly, kung walang naging aksyon ng mga sangguniang panlalawigan sa loob ng 30 days matapos may submit ang nasabing ordinances or resolutions, ito ay tinuturing na naayon sa batas at sa, kumbaga, ang nito, kumbaga, pag wala silang naging reaksyon sa loob ng 30 days, kumbaga, ibig sabihin, tanggap at legal ang mga ordinances or resolutions na ipinasa ng sangguniang panlalawigan at sangguniang bayan. Sangguniang panlungsod or sangguniang bayan. So, Section 56, Review of Barangay Ordinances by the Sangguniang Panlungsod or Sangguniang Bayan. So, sa Section 57 naman, ang review of ordinances by the Sangguniang Panlungsod or Sangguniang Bayan ay tumutukoy ito sa proseso kung saan sinusuri o tinitignan ng mas mataas na sanggunian ang mga ordinances at resolution na pinapasa ng barangay. So, layunin nito na masiguro na ang mga batas ng barangay ay tama, legal na ayon sa pambansang batas. Yun yung layunin ng review of barangay ordinances by the Sangguniang Panlungsod or Sangguniang Bayan. Ang layunin nito ay masiguro na ang mga batas ng barangay ay tama, legal na ayon sa pambansang batas. So, letter A, within 10 days after its enactment, the Sangguniang Barangay shall furnish copies of all barangay ordinances to the Sangguniang Panlungsod or Sangguniang Bayan concerned for review as to whether the ordinances is consistent with law and city or municipality ordinances. So sa letter A, sa loob na ng 10 days, accordingly, sa loob na ng 10 days, matapos may ipasang isang ordinances, ang sangguniang barangay ay kailangan maibigay ang mga kopya ng lahat ng ordinances ng barangay sa sangguniang panlungsod o sangguniang bayan na may kinalaman dito upang suriin ang naturang ordinansa ayon sa batas at hindi sumasalungat sa mga umiiral na ordinances ng lungsod o munisipyo. So, ang ibig sabihin nito, kapag ang barangay ay gumawa ng isang ordinansa, kailangan nilang ipasa o ipadala ang lahat ng kopya nito sa sangguniang panlungsod o sangguniang bayan sa loob ng 30 days matapos itong maipasa. So, sa letter D naman,
na siyang letter D. So, Section 58, enforcement of disapproved. Section 58, enforcement of disapproved ordinances or resolutions. Any attempt to enforce any ordinance or any resolutions approving the local development plan and public investment program after disapproval thereof shall be sufficient and for sufficient ground for the suspension or decimals of the official or employee concerned. So, Section 58. So, ang ibig sabihin nito, ang enforcement of disapproved of ordinances or resolutions ay ang ibig sabihin nito ang sa sinasabi dito ng anumang pagtangka na ipatupad ang isang ordinances or resolutions na hindi inapruban kabilang ang approval ng local government plan and public investment program ay tinuturing na sapat na dahilan para suspension o pagtanggal sa tungkulin ng opisyal o empleyado na sangkot dito. So, sa Section 58, ang ibig sabihin nito, kapag ang isang opisyal, sa madaling salita, kapag ang isang opisyal o empleyado ng lokal na pamahalaan ay sinubukang ipatupad ang isang ordinances o resolution na hindi na-apruban, maaari siyang masuspended o matanggal sa kanyang trabaho kahit ano pang kanyang posisyon. So, Section 59, effectively of ordinances or resolutions. So, sa Section 59, effectively ordinances or resolutions, ito na yung tumutukoy sa kung paano o panahon kung kailan nagsisimulang magkaroon ng bisa o epekto ang isang ordinances or resolutions na ipinasa ng lokal na pamahalaan. So sa madaling salita, sa Section 59, dito na malalaman kung anong petsa o oras kailan opisyal na ipapatupad ang batas na or ordinances at resolutions na ipinasa. So, A, unless otherwise state in the ordinances or the resolutions approving the local development plan and public investment program, the same shall take effect after 10 days from the date a copy thereof is posted in a bulletin board at the entrance of the provincial capital or city, municipal, or barangay hall as the case may be, and at least 2. So, letter A, accordingly, may maliban kung may ibang nakasaad ang ordinances at resolution na approve ng local development plan, ang public investment program, ito ay magkakaroon ng visa pagka after 10 days mula sa petsa na kumbaga nakalagay roon sa bulletin board. So ang ibig sabihin nito, ang isang ordinances or resolution ay magiging epektibo or mas magiging effective o magkakaroon ng epekto pagkalipas ng 10 days matapos itong ipaskil sa bulletin board. So, letter B, the secretary to the sangguniang concerned shall cause the
posting of an ordinances or resolution in the bulletin board at the entrance of the provincial capital and city, municipal, or barangay hall at least 2 conviews placed at the local government unit concerned not later than 5 days after approval the approval thereof. So sa letter B naman, accordingly, ang kalihim na sanggunian na may kinalaman dito ay kailangan ipaskil or ipalagay ang kopya ng ordinances or resolution sa bulletin board na matatagpuan sa pasukan ng provincial capital at sa city, municipal or barangay hall na pati na rin sa dalawa pang malinaw at madaling makitang lugar. So, minsan, if I'm not mistaken, meron din ito sa kasi dito sa amin, meron din sa barangay Katuloy, meron waiting shed din, may nakalagay din dun na ganito sa may kanto mismo. So, sa section 30, ground for disciplinary action, an elective local official may be disciplined, suspended, or removed from office on any of the following grounds. So, sa letter sa letter C, ito na yung mga dahilan para sa disciplinary action ng isang halal na lokal na official ay maaaring patawan ng parusa, masuspended o matanggal sa tungkol. So, hindi ibig sa section 60, hindi ibig sabihin na official ka, pwede ka nang gumawa ng kalukuhan dahil once na gumawa ka ng isang kalukuhan, pwede kang masuspindi o matanggal sa posisyon mo o matanggal sa trabaho. So, sa letter A, disloyalty to the Republic of the Philippines. So, ang ibig sabihin nito, kapag isang halal na official ay hindi tapat sa kanyang or hindi tapat o kumilos laban sa interes ng bansa, maaari siyang patawan ng disciplinary action tulad ng suspension o pagtanggal sa tungkulin. So yun nga, hindi porket malaki ang sakop mo or may kapangyarihan ka na, pwede mo na yung abusuhan kasi pwede rin palang matanggal kahit na official ka pa. So, sa letter B, culpable violation of the Constitution. So, sa letter B naman, ito na yung sinasadyang paglabag sa Constitution. So, ang ibig sabihin nito, kapag ang isang opisyal ay sinasadyang lumabag or hindi sumunod sa batas ng Pilipinas, maaari siyang maparusahan, masuspende o matanggal pa rin sa tungkulin. So, sa letter C naman, commission of any offense involving moral turpitude or an offense punishable by at least permission major. So, sa letter D naman, ito na yung pagkakasala ng anumang krimen na may kinalaman ng kalawang moralidad o anumang kasalanan may kaparusahan na hindi bababa sa prison mayor. So, ang ibig sabihin nito, kapag ang isang official daw ay nasangkot tulad ng halimbawa mayor, may pinoprotektahan siyang isang negosyo, which is halimbawa mga drugs, pinoproteksyonan na yun para hindi marin. Pwede rin siyang masuspended o matanggal sa kanyang posisyon kasi nga gumagawa siya ng pagkakasala, ginagamit niya na yung kapangyarihan niya para proteksyonan yung isang negosyong bawal, like mga cigarettes, ganyan. So, sa letter E naman, abuse of authority. So, ibig sabihin nito, kapag ang isang official naman, official ay ginagamit ang kanyang posisyon sa maling paraan
o para sa pangsariling para sa sarili niyang pagkikinabangan, maaari rin siyang matanggal o ma-suspended sa kanyang posisyon. So, sa letter F, unauthorized absence for 15 consecutive working days except in the case of member of the Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Panlungsod, Sangguniang Bayan, or Sangguniang Barangay. So sa letter F, accordingly, walang pahintulot na pagliban sa loob ng 15 days magkasunod na araw ng trabaho maliban sa mga kasapi ng Sangguniang Panlungsod, Sangguniang Bayan, or Sangguniang Barangay. So ang ibig sabihin nito, kung ang isang opisyal ay hindi pumapasok sa trabaho ng 15 days ng tuloy-tuloy nang walang pahintulot o valid na reason, maaari siyang maparusahan matanggal sa posisyon maliban kung siya ay membro ng sanggunian. So yun lang ang hindi pwedeng matanggal, mga membro ng sanggunian. So sa letter G, application for or questions of for foreign citizenship or residence or the status of an immigrant of another country. And so sa letter G naman, ito na yung pag-apply o pagkuha ng dayuhan mamamayan for or paninirahan bilang imigrante sa isang bansa. So ibig sabihin naman ito sa letter G, kapag ang isang official ay nag-apply o kumuha ng citizenship sa ibang bansa or lumipat doon bilang permanenteng resident, maaari siyang maalis sa kanyang posisyon dahil hindi siya tapat bilang mamamayan ng Pilipinas or isang bansa. So sa letter H naman, such as ground may be provided in the code and other laws. An electively local official may be removed from office on the grounds enumerated above by order of the proper court. So sa letter H naman, accordingly, iba pang mga dahilan daw na maaaring itakda sa code na ito at sa ibang mga batas. So isang halal na local na official ay maaaring matanggal sa tungkulin based sa mga nabanggit na dahilan sa pamamagitan ng utos na nararapat na hukuman. So ang ibig sabihin nito, bukod sa nabanggit na dahilan, maaari pang magkaroon ng ibang basehan na parusa ayon sa batas, at kung ang isang opisyal ay dapat tanggalin sa posisyon, ang korte lang ang may kapangyarihang mag-utos nito. So thank you for listening. So ayun lang po ang report ko, sir. Thank you.